Si Aya Quito, ay pinanganak noong ika-19 ng Hulyo taong 1962 at namatay noong ika-23 ng Mayo taong 1988, ay isang diarist na Hapon. Sinulat niya ang tungkol sa kanyang mga personal na karanasan na nakatira sa spinocerebellar ataxia na kalaunan, ay naipublish sa aklat na Isang Literno, na Mida. Ang spinocerebellar ataxia, ay isa sa isang grupo ng mga genetic disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng mabagal na pag-unlad na pag-iipon ng gait at madalas na nauugnay sa hindi magandang koordinasyon ng mga kamay, pagsasalita, at paggalaw ng mata. In other words, mawawalan ka ng kontrol sa sarili mong katawan. Ipinanganak si Aya Quito ni Shioka, isang nurse, at ang kanyang asawa na si Mizuno, isang manggagawa sa opisina. Siya ang pinakamatanda sa 5 magkakapatid, ang iba pang 4 na sina Ako Quito, Hiroki Quito, Kentaro Quito at Rika Quito. Sa edad na 15, noong 1977, nasuri si Aya na mayroong spinocerebellar ataxia. Hanggang sa edad na 25, ang kalusugan ni Aya ay patuloy na lumala, at sa kalaunan ay hindi niya nakumpleto ang mga pang-araw-araw na gawain, ADL. Kalaunan ay naging parang nakakulong siya sa kanyang higaan, at hindi makalakad o magsalita. Bago pa nasuri na may spinocerebellar ataxia, sa edad na 14, nagsimula si Aya na magsulat o gumawa ng kanyang diary. Mula sa edad na 15, pagkatapos ng kanyang diagnosis, ginamit niya ito upang maitala ang kanyang mga karanasan, kasama ang kanyang mga sintomas. Si Aya ay may sakit sa loob ng 10 taon, at nakaranas ng parehong emosyonal at pisikal na sakit na kung saan ay kasunod din na nakakabalisa sa kanyang pamilya. Ang kanyang diary sa kalaunan ay inangkop sa isang film noong 2004, pati na rin ang isang teleserye na drama sa telebisyon ng Fuji TV noong 2005 kung saan inilalarawan ang larawan ni Erika Sawayiri na gumanap bilang si Aya Quito. At ito, ang ilan, sa mga isinulat, o kinwento, ni Aya Quito sa kanyang diary na isasalin natin sa salitang Tagalog. Kamakailan lamang, parang nakakakuha ako ng skinner. Nagtataka ako kung dahil ba sa paglakto ko ng mga pagkain upang gawin ang lahat ng aking araling bahay at independenteng pananaliksik. Sinisi ko ang aking sarili, ngunit hindi ako makagawa ng anumang pag-unlad. Nag-aaksaya lang ako ng lakas. Gusto kong maglagay ng kaunting timbang. Susubukan kong gumawa ng aksyon simula bukas upang ang aking mga plano ay hindi masira. Pumunta ako sa ospital sa Nagoya kasama ang aking ina. Sinulat ni Aya sa Ingles. Umalis kami ng 9 ng umaga. Si Rika, ang aking nakababatang kapatid, ay hindi maganda ang pakiramdam, ngunit kailangan pa niyang pumunta sa kanyang nursery school dahil papunta ako sa ospital. Nakarating kami sa Nagoya University Hospital dakong alas 11 ng umaga. Kailangan naming maghintay ng mga 3 oras. Sinubukan kong magbasa ng libro, ngunit kinakabahan ako. Hindi ako makakapag-concentrate gaya ng dati, dahil sa pakiramdam ko ay nag-aalala ako. Pinagsama ko si Profesor Heruro Sofio, direktor ngayon ng Chubu National Hospital, sabi ni nanay, sigurado akong magiging maayos ka. Ngunit, sa wakas ay tinawag ang aking pangalan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ipinaliwanag ni nanay ang aking mga problema sa doktor. 1. Bumagsak ako at tumama ang aking bakba. Ang isang normal na tao ay itutukod ang kanilang mga kamay upang masira ang pagkahulog, ngunit ang aking mukha ay tumama sa lupa ng direkta. 2. Ang paraan ng paglalakad ko ay hindi matatag. Hindi ko kayang ibaluktot ang aking mga tuhod. 3. Nawalan na ako ng timbang. 4. Mabagal ang galaw ko. Nawala ko ang kakayahang gumalaw ng mabilis. Nakikinig sa kanya, nagtaka ako. Si nanay ay laging may ginagawa at sobrang busy, ngunit ngayon alam ko na maingat niya akong pinagmamasdan. Alam niya ang lahat tungkol sa akin. Nalalo akong nakakaramdam ng katiwasayan. Umupo ako sa isang bilog na upuan at tumingin sa doktor. Nakasuot siya ng salamin. Siya ay may malumanay na hitsura at isang mainit na ngiti, kaya't nadama ko. Hiniling niya sa akin na ipikit ang aking mga mata, iunat ang parehong mga kamay ko at subukang i-stretch ang 2 kamay. Pagkatapos ay kailangan kong tumayo gamit ang isang paa. Pagkatapos ay nahiga ako sa isang kama at ini-stretch niya at binaluktot ang aking mga paa. Tinapot niya ang aking tuhod gamit ang martilyo. Pagkatapos ay natapos ang eksaminasyon. At pagkatapos ni Aya i-physical examine ay agad siyang na-CT scan ng doktor.
At nang malaman nga nila na merong sakit si Aya na spinocerebellar ataxia, ay agad nagdesisyon ang kanyang ina, na bumili ng wheelchair para kay Aya. At nang makabili na nga ng electric wheelchair, agad inaral ni Aya kung paano ito gamitin. Ang electric wheelchair na ito ay may bilis lamang na 5 kilometers per hour, katumbas lamang ng isang normal na lakad ng tao. At habang nagpa-practice si Aya, naiyak siya. Naiyak siya dahil muli siyang nakagalaw ng malaya. Ngunit sa kabila nito, hindi naglaon, na habang sakay-sakay siya sa wheelchair, ay alam niyang tapos na ang lahat, na hindi na siya muling makalalakad. At hindi naglaon, habang dumadaan ang taon, unting-unti humihina si Aya, kahit magsalita ay hirap na siya, kahit ang 2 letra na ma at pa, ay hirap siyang bigkasin ito. Ang doktor niya na si Dr. Yamamoto, ay matiyagang naggamot at nag-alaga sa kanya, ay nalulungkot sapagkat, alam niyang wala pang lunas ang sakit na ito. Si Aya, ay hindi basta-basta nagpatalo sa kanyang sakit, at siya ay nag-e-exercise. Kagaya ng, standing up 10 times, raising bottom 10 times, rolling and sitting up 10 times, leaning to right and left, raising arms for 5 minutes, at kung ano-ano pa. Lumipas pa ang mga panahon, May 23, 1988, 2 buwan bago ang kanyang kaarawan, si Aya, ay pumanaw, at ang kanyang katawan ay dinonate para pag-eksperimentuhan, para mabigyan ng lunas ang kagaya niyang merong sakit na spinocerebellar ataxia. Ayon nga sa 2004 movie, na si Aya mismo ang may gusto na i-donate ang sarili niya, at dinonate niya ito ng buhay pa, sapagkat tanging buhay na katawan na may sakit na spinocerebellar ataxia ang makakabigay lunas sa sakit na ito. At tagumpay nga ang experiment sa katawan ni Aya. Madaming sakit na kagaya ng sa kanya ang gumaling. Si Aya ay maituturing nating bayani, hindi lang sa Japan, kundi sa buong mundo. Bago matapos ang video na ito, shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Do30 Digong, at sa 2 nagsasuggest ng content, susubukan kong gawa ng kwento yan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa nais magpa-shoutout, i-type lamang ang pa-shoutout at hashtag lamang ang Pinos. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mag-like, subscribe, comment and share at on notification para maging updated na din kayo.